Kamusta ka, Pilipinas? Medyo masama ang pakaramdam ko ngayon, so mag-half day muna ako sa trabaho. Kagabi sobrang sama ng pakaramdam ko, pero buti na nga lang kamo. Yung mga taong nagmalasakit at nag-asikaso sa akin. Ayun, dumating sa akin si Betchay dito eh. Ay! Kaway ka muna, Betchay. Hello! Kamusta kayo? Kamusta ka muna? Kaway ka muna, Ashley. Hello! Ayun, tinatras mo kaya to dito. Usap mo dun. Ay, nahulog. Yung ano yan. Ganyan? Yan, okay na yan. Hindi kaya mag-ano yung background. Hindi. Ano naman Hindi, yung mic? nandito yung mic eh. Nandito yung mic eh. Ay, usog kayo rito, syempre. Yep! Hi guys! Usog na dito. Hi guys, welcome to my vlog. Oy, may 5 piso ako. Tinapay. Bili kayong tinapay. Hello. Dito ka umusog ka dito, Betchay. Putang inan to eh. Hello, kamusta kayo? Good morning. Oh, dali, ikaw muna magbasa ng ano. Ikaw muna magbasa ng ayan, laptop. Ako? Hindi ko dito. Eh, mabilis yan eh. Mabilis yan eh. Hindi, doon mo basahin. Ano ka ba? Minsan masarap yung mabilis. Yung pala ng tinapay. Sige na, Ashley, ikaw na lang. Hindi, ayun nandiyan yung ano. Magkukomment kasi ako, mababasa ako eh. Wala tayong babasa. Hawakan mo doon. Pero po may babasahin May babasahan na. I mean, magbabasa. Good morning, idol. San ka banda dito sa Tondo? Ayan. San ka daw banda sa Tondo? Nandito ako sa puso mo. Ano to, malapit to sa Aroma Temporary Housing. Kilala kasi yung Aroma eh. Ayan, live. Yan, panoorin mo yung live natin. Yan. Para ako makakaya. Okay, upload. Humihina siya. Sorry. Bakit ganun? Humihina siya. Nakakonek ka rin ba doon? Nakakonek. Wala Bakit ganun? Isa pa. Ayan. Good morning, idol. O, ayan. Hi, Lods. Pagaling ka po. Inom ka gamot. Day Damat. off ba tayo, idol? Hindi ako magde-day off. Half day lang. Kaya ganito din naman ako dati. Nung nagsisimula pa ako. Basurero. Construction worker. Backer ng jeep. Hindi ako nagde-day off nun. Basta pag halimbawa, nagkasakit. Ayun, pinapahinga ko talaga. Kasi mas maigi na sa akin magpahinga ng kalahating araw o isang araw. Kaysa ma-straightan ka ng 3 araw. Tangina, dali ka. Hindi masayang yung oras mo nung kapag ayun, okay na. Ayos. Okay. So ayun, as I was saying, hindi ako nagda-day off. Pag halimbawa, masama yung pakaramdam ko. Kasi alam mo, generally tayo, hindi naman tayo masyadong busy talaga eh. Totoo, diretso. Ayun, okay na yan pa. Bumalik na. So ayun, ulitin ko yung sinasabi ko. Hindi ako nag-day off. Ang dahilan kasi madalas sa pagkakataon wala naman talaga tayong ginagawa eh. Eh diba kaysa nakatanghod ka lang sa bahay, nanonood na Netflix o nagkukunyari nag-aalaga ng anak, pero totoo pa scroll ka lang naman talaga sa Facebook. Kasi magtrabaho ka na lang diretso. Tapos pagka kailangan mong umabsent o mag-day off, o di tsaka ngayon mag-day off. Pag kailangan mo lang mag-day off, yun ang ginagawa ko. Pagka kailangan lang mag-day off, tsaka lang ako nag-day off. Pero pag di ko naman kailangan mag-day off, ano magagawin ko sa day off? Hihilata sa bahay, walang ginagawa. Ang sekreto, para yumaman ka, kailangan trabaho ka ng trabaho, kita ka ng kita, tuloy-tuloy yung kita mo. Mas mabilis yung pasok ng pera kaysa paglabas ng pera. Yun ang sekreto nun. Uulitin ko, dapat mas mabilis yung pagpasok ng pera kaysa sa paglabas ng pera. Yun ang paraan para yumaman ka. So ngayon, day off ka ng day off, day off ka ng day off. Hindi nyo napapansin mga kabayan. Ito, pakinggan nyo ako. Ito sigurado makakarabit kayo. Okay naman. Me. Ito, makakarelate kayo rito sigurado. Hindi nyo napapansin. Pagka, saan ba yan? Pagka para ma-refresh yung signal. So yun, as I was saying, hindi nyo napapansin mga kababayan. Pagka nag-day off ka, nauubos yung pera. Tapos, mas malakas gumastos pag wala kang ginagawa kaysa tuloy-tuloy nagtatrabaho ka. Tignan mo, ang layo ng diferensya ng paggastos.
pag nagtatrabaho ka araw-araw, minsan 200, 300, 400, okay na sa'yo buong maghapon, kasama na pagkain ng buong pamilya mo dun. Pero tingnan mo, pag nag-day off ka, 1,000 kulang eh. Yun lang puntong kakain kayo sa Jollibee, ah. Tapos 5 kayo, mag-asawa, 3 anak. Tapos palagay mo nag-asos ka 200, kasama na pati pamasahe bawat tao. 1,000 na kaagad yun eh. Kung 500 lang ang kinikita mo kada araw, lumalabas, 2 araw na paghahanap buhay, kinain mo ng kalahating oras lang. Kaya ako, personally, nung mga panahong nasa kalsada pa ako nun, alika na, okay na yata dito. Nung mga panahong nasa kalsada pa ako nun, hindi talaga ako nagde-day off unless talagang kailangan ko lang. Katulad na to, ito yung mga panahon, ito yung mga pagkakataon na talagang kailangan talaga mag-day off. Kasi, syempre, diba, kesa babasok ako, papuasay ko yung sarili ko, tapos 3 araw ako ngayon mapapa-absent kasi ayaw gumaling-galing ng sakit. Di na, half-dayan ko na lang. So, ang sekreto, prevention kaysa cure. Diba? So, i-prevent mo na lumala yung sakit mo, umpisa pa lang, sikwatin mo na kagad na matanggal na kagad yung kuyumag sa katawan mo, diba? Versus yung magpipuwersay mo yung sarili mo, tapos aabutin ka ng 3 araw, 1 linggo, absent ka. Eh kung wala ka rin lang namang, alam mo yun, kung wala ka rin lang namang masyadong maraming pera, absent mo na muna ng 1 araw. Pahinga ka muna. Hindi yan parang bububugan mo, tapos may sakit ka na, di ba? Tapos tuloy-tuloy ka pa rin pagtatrabaho. Hindi ganun. Ayun nga sinasabi ko. Dali nga, kaya pala kaya tayo naglulukon. So di nangyayari, refresh nung internet niya, ang putang ina. Hindi naman pala ako nakakonekta sa kanya. Puntang nga lang kanina pa. Okay. Sige. Yan. Going back. Hindi ko alam kung saan nga ako nandun sa ano. Anyways. May nagsend ako 100 stars. Okay. So, Bergie. Salamat, Bergie. Dito ka. Sender mo talaga yan. Umusog na nga lang tayo dito. Tangin na tayo na lang yung mag-adjust kay Betchay. Iusog mo yun. Igilid mo yung pag-anon mo. Nakikinig ako eh. Yan. Huwag naman masyado. Ito. Ayaw mong expose na expose ka? Gusto niya nga Yan. Usog ako dito. Tapos, alika dito. Talaga naman, oh. Hinata. Sariling mundo to, no? Kulit. Ayan. Ay, teka, tinapay na pipi. Iusog nyo nga muna sandali ito. Lipat nyo muna sandali. Hindi, basta sa baba. Okay, maraming salamat sa alay Betchay. Kunin at tanggapin. Ay, may nag-send ulit ng star, oh. 10 stars, maraming salamat. Okay, going back. Okay. So yun, tungkol nga doon sa pinag-uusapan natin, sometimes it's always best to practice prevention rather than having to scramble in getting cure. Prevention na. So mas mapakaramdam ko kahapon, umpisa pa lang, diba, binanatan ko na agad ng pineapple, bumili akong pineapple doon sa naglalako. 30 pesos lang naman. Tapos pagkatapos ng pagdating ng gabi, dumating yung mga tropa, may daladalang picture ko, painting ko. Sabi ko, yung ako nun, pero happy ako. Happy ako sobra. Tapos painting. Tapos, syempre, wala naman akong choice, diba? Masama na yung pakaramdam ko, no? Gabi pa lang, 7 pa lang pasado. Hinatak ako palabas. Pupuntay ka tayo ng Ugbo. Uy, sarap dun. Pupunta ng Ugbo. Sabi ko, syempre, dinayo ako ng mga tao na yun eh. Diba? So, di kahit alam mo yun, hindi ko nakakaya. Sumama ako. Wala naman, nakakahiya naman, diba, na hindi ka sumama eh. Dinayo nga nila ako eh, diba? Nakakaya. Di sumama ako. Pagpunta namin ng Ugbo, takot-takot ang bilihan nila ng kung ano-ano. Ako wala naman akong pera. Syempre, may pride, nahihiya rin naman ako magpalibre, diba? Ayoko magpalibre kasi sa tunay na buhay, isa yung nahihiya. Pero isa rin kasi yung konsepto na sa tunay na buhay, pag isinama ka ng mga tropa, sa madalas sa pagkakataon, hindi ka naman lilibre niyan, diba? So, I want to practice to be as close as possible dun sa pinagdaanan ko dati. Yung dating pinagdaanan ko na walang-wala ako, yung dating pag sinama ka ng mga tropa, kailangan mag-aambag ka kasi pag hindi ka nag-aambag, ang tawag sa'yo, brown, diba? So, habang sila nagkakainan, ako naman, wala, nasa isang gilid. Tapos, Chester. Sinasabi ko na lang, brother, bawal. Pero totoo, deep down, parang masarap yan. Ang gusto mo na. Pero parang masarap yan. Pero totoo, iniisip ko rin kasi at the same time, yung parang pakaramdam kasi na pag kumain ako dito, pandurugas yun eh. Kasi masarap yung pagkain nila, tapos mahal.
So, alam mo yun, pag nagtitipid ka, di ka pwedeng bumili ng ganun eh. Wala kang karapatan na magluho kapag ka mahirap ka pa eh. Ano ibig ko sabihin? Kung gusto mong yumaman, kailangan talaga ipitin mo pera mo. So, wala kang karapatan magluho pagka mahirap ka pa. Kung gusto mo lumaman, maliban na lang siguro kung gusto mo na lang magluho, tapos gusto mo habang buhay, mahirap ka na, okay lang yung bahala ka. You do you. Pero pag mahirap ka, gusto mong yumaman, hindi ka pwede magluluho. Kasi kakainin ng luho mo yung pera mo. Ngayon, ang mangyayari, pag kain ka ng kain, kain ka ng kain, ang nangyayari tuloy, imbis na nakakaipon ka, nagiging taka na papunta sa pagkain. Tapos mapapansin mo na lang yung sarili mo, tumatanda ka na, kain ka ng kain, pero wala ka pa rin naiipon kahit na ano. Yun ang common na problema ng maraming Pilipino. Uy, Ashley. Ito nga yan. Sabi ni Michael Yamar, Ate Ashley and Boss Chai, good morning pa shoutout naman kami ni Jonathan Kanya watching from Munti City Hall habang nag-work syempre. Shoutout po. Salamat, 100 stars. Okay, next. Ano bang purpose ni Sir? Bakit siya nag-work sa basurahan? Tatakbo ba siyang politika? Hindi ako interesado sa politika. Straight diretso. Hindi ako interesado sa politika. Ang sarap-sarap na lang personal na buhay ko. Ba't naman papapolitikahin ko pa? Tapos mamamroblema pa ako. Tapos sasabihin nyo pa, kurap. Di na. Mas marami ako magagawa na influencer ako. Pakita ko sa inyo kung paano umusad mula sa pagiging wala. Ito ngayon, dito kami ngayon sa bahay na na as in squatters area ito. As in, straight out. Ang mga kasama mo rito, mga ipis, mga daga. Tapos papakita ko ngayon sa inyo, mano-mano, kung paano umusad. Punta ako rito, dala ko lang piso eh. They were generous enough para bigyan ako ng maliit na kwarto rito sa may bandang baba. Okay naman ako, happy naman ako dito. Medyo nakakapraning nga lang sa gabi kasi yung mga ipis at saka yung mga daga. Ayun, nung isang gabi, kagabi yata yun, nagising ako kasi may ipis sa pisngi ko. Tapos yung mga daga rito, ito nakakatawa, gabi pumunta si Gail dito, diba? Tapos yung mga daga dito may schedule. 11:30 sila tumatawid dito. Tangina 11:30 sila tumatawid. Dito tumatawid sila 11:30. Yun napansin ko na eh. May patterns na napapansin ako eh. Sabi ko tuwing 11:30 yung mga daga tumatawid tapos may schedule sila. Ako muna yung unang tatawid tapos yung isa naman Nagro-rubing. Oo. Tapos sabi ko kay Gail kagabi, tignan mo Gail, sa pagitan ng 11 o'clock at saka alas 12, tignan mo may dadaang daga dyan. Sakto. Tangina, gulat siya. Nataranta siya. Tumabi pa sa kanya yung daga. Tumili si Gail kagabi. Bago ako naman, tangina, gusto kong tumawa. Sama ng pakaramdam ko kagabi. Sige, go. Tiyan mo may mga questions dyan. And sabi ni... Yung daga rito, in case hindi nyo alam yung daga rito, ganyan kalaki. Tangina, ganyan. Ito, ganito. Ganito kalaki yung daga. Tangina, hindi ako nagbibiro sa inyo. Ganito talaga kalaki yung daga. Yung pusa, matatakot sa daga eh. Ang laki ng daga rito. Tangina, nakakataranta. Nakakapraning din at the same time. Sige, go. Questions tayo. Ayan, wala pang tanong ito. Wow, sir, ang galing naman ng mga kapatid natin. Dinalaw kaayos yan. Ang tawag po sa mga taong nagmamalasakit po, sir, ay hindi lang pag malakas ka, andyan. Kundi sila yung pag nagkasakit ka, andyan ang presensya nila. Malaking tulong po. Thank you. Salamat sa iyo mga kapatid. Mabuhay kayo dyan palagi. Si Betchay talaga ang pumunta dito. Siya yung may dala ng mga prutas. Hinanap niya tong bahay. Hinanap Para niya bigyan ako talaga. ng prutas. Yay! Sige, questions go. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Tanong po kayo. Alam mo, mga babae, Pilipinas, huwag nyo kakalimutan magmalasakit sa kapwa-tao ninyo. Kasi tingnan nyo, isipin ninyo, kung walang nagmamalasakit, bawa, ako, wala akong pakialam sa inyo, hindi na ako magla-live na ganito. Hindi na. Tanga, sarap-sarap ng personal na buhay ko. Hindi na ako bababa rito para pakita pa sa inyo kung paano umahon mula sa hirap. Isipin mo na lang kung walang taong nagmamalasakit. Pag may sakit ka, walang pakialam sa iyo yung anak mo, yung asawa mo, yung mga gulang mo. Huwag ka asa ng balik. Pero alam mo, isang bagay yung sigurado ko. Kapag ka pinagmamalasakitan mo ang mga tao, ikaw mismo na nagmamalasakit, yung nakikinabang doon. Kasi bumalik man sa'yo o hindi, may Diyos na nakakakita sa'yo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Yun ang ibig ko sabihin. At the end of the day, may balik talaga siya. Hindi man sa tao. Sige. Go, next question tayo. Tayo, pagsilbihan ko muna yung mga tanong. Ayan, tanong po kayo. And shoutout muna ako, Andrea Che Domingo, nanonood habang naggugupit ng retado para sa basahan. Shoutout Retaso naman yun, po. retaso. Hindi retado.
Mali lang siguro sa pag Ay. Ulam yung Ricardo yun. Ricardo, nagugupit siya ng Ricardo. Para sa basahan. Watching you from Dubai. Pinapalaman yung basahan. Tama yan, Lodi. Naranasan ko din yan. Kaya ngayon, nadala na ako, sabi ni Mary Ann. And pwede po kayo magtanong ay mga may katanungan po dyan. Basahin mo muna yung mga sinasabi nila para walang dead air. Avila. Ay, niisip ko kagabi, uuwi ka muna para magpagaling sa ludo ako. Isinasa buhay mo talaga. Hindi ako uuwi rito. Putang ina, diretsahan tayo. Hindi ako uuwi rito. Isang buwan lang ako rito. Isang buwan straight ako dito. Pero walang uwian, walang alisan. Dito lang ako. Makikita nyo yun day in, day out. Punta kayo mismo sa trabaho ko. Kung may mga bakasyon na nanonood ngayon, punta kayo rito. Diba, mabuhay kayong kasama ko. Kasya naman yata rito 2 tao eh. Diba? Maintindihan nyo lang kung ano yung pinagdadaanan ng mga ordinaryong taong bahay ngayon. Tapos tignan natin kung i-bash nyo pa ako pagkatapos. Yeah. And sabi ni Richard, kapag pinapanood kita, sir, parang ang sarap mabuhay. Happy. Alam mo, happy lang naman ang buhay. Tingnan mo. Ay, ito meron akong malaking natutunan kagabi. Pakinggan nyo ako, Pilipinas. Meron akong malaking bagay na natutunan ako kagabi. Eh, ang daga. Sayang, di nyo nakita. Ang laki. Kata mo? Malaki talaga daga dito. Kaya Tama. yung pusa yung Meron akong natatakot gusto sa- ipaunawa sa inyo, Pilipinas. Akin muna sandali yung pakinig ninyo. Akin muna sandali yung pakinig. Type yes kung nakikinig kayo ngayon. Meron akong gustong itawid sa inyo na bagay na natutunan ko kagabi. Isa sa pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay ko. Type yes kung nakikinig kayo ngayon. Tayo muna natin. Ah. Yan. Okay. Ganito. Ayun na yan. Kahapon, napansin ko, tinitignan ko yung mga kasama ko. Tapos araw-araw, happy lang kami. Araw-araw. Kasi araw-araw, masaya lang kami. Araw-araw, wala kaming iniisip na problema kahit saan. Araw-araw, nagkikwentuhan lang kami tungkol sa mga sarili namin. Nasaan na yung ipin mo, gano'n. Tapos yung butas yung damit mo, aircon. Tapos yung minsan, iinom mo ng tubig. Tapos sisiritan nila ako. Tapos minsan sisiritan ko rin sila. Tapos happy lang kami. Saya Tapos lang. maligaya lang kami. Habang nagtatrabaho. Habang chat mo ako. Tapos, meron akong, araw-araw lang. As in, day in, day out, happy lang kami. Wala kaming problema. Wala kaming sakit ng ulo. Happy lang. Tapos, eto ngayon, kahapon, meron akong tinanong. Larman. Habang kaguntuan kami. Ano sa buhay mo, brother? Yung, alam mo yung level of happiness niya, na hindi lang siya lagi, happy lang kami pare-parehas. Bumaba eh. Bumaba yung level of happiness niya. Tapos, doon na ngayon siya nagsimulang mag-open up ng lahat ng mga problema sa personal na buhay. Problema sa anak, problema sa asawa, problema sa magulang, tapos namatay pa siya ng isang anak. Tapos, 4 dapat yun, tapos 3 na lang anak niya ngayon. Tapos, ano yun? Tsaka pa lang ngayon, na-open up. Yung parang pakiramdam ko, nakapag-open ako ng Pandora's box ng tinanong ko yun. Tapos na-realize ko, ganun pala ang buhay. Kung hindi mo po problemahin yung mga problema mo and you will stick in your own bubble of happiness, wala kang problema. Tama. Trabahuin mo lang ng trabahuin, tapos huwag mo nang isipin kung ano yung problema. Isipin mo yung resolution doon sa problema and always stay happy. Tiyan mo, meron akong konseptong natutunan sometime in the past. Isa sa pinakamalaki ito, in relation dun sa natutunan ko kahapon, na yung happiness pala, straight lang, diretso ka lang dun sa pagiging masaya sa lahat ng bagay, pati sa mga problema, mag-focus ka sa resolution ng problema, trabahuin mo yung resolution ng problema, and always stay positive, always stay happy. Ngayon, meron akong natutunang malaki, sometime in the past. Last year ito. Merong nag-bring up sa akin, si Johan. Johan, bata, 19 anyos. Tapos, sabi niya, saan naisip mo ba? Habang nagkikwentuhan kami noon, kasama namin si Josh Moike. Habang nagkikwentuhan kami noon, sabi ni Johan, saan naisip mo ba, yung saya nung magsasaka, sabi ko, paano saya nung magsasaka? Yung saya nung magsasaka, at saka yung saya nung nakabili ng Ferrari, parehas lang. Sabi ko, paano parehas yun? Yung saya nung magsasaka at saka yung saya nung nakabili ng Ferrari, parehas lang.
Oo. Naisip mo ba sir yung konsepto na ano ba, magsasaka ka, tapos alam mo yung dilubyo, di ba? Oo, tapos wash out yan yung palayan mo, di ba? Malungkot, di ba? Pero isipin mo na nakakaani ka ng marami. Tapos, naibenta mo. Tapos hindi na dilubyo. So, ang dami mo ngayong inani. Ang dami mo rin pera. Di ba? Ang saya-saya mo nun. Oo. Yan ang yung saya nung nakabili ng sports car eh. Paano mo nasabi yun? Yung level of dopamine, sabi niya, parehas lang. Okay, hindi ko mag-get yung comparison eh. Hindi ko mag-get yung comparison. Sabi niya, ito. Sabi niya, isipin mo sir, yung sobrang sayang nararamdaman ng magsasaka nung nakaani siya ng marami. De sobrang saya, di ba? Magkakaproblema lang naman yung saya na yun kapag nalaman niya na yung sobrang saya pala na nakaani siya ng marami, eh hindi pala kayang bumili ng Ferrari. Kasi nalaman niya na meron palang Ferrari at yung meron pala siya, eh hindi niya kaya ibili ng Ferrari. Sabi ko, ay, putang ina, that makes sense. So, hindi sa presyo ang kaligayahan. Hindi sa presyo. Walang presyo pinag-uusapan. Kasi tignan mo, isipin mo na lang yung saya ng isang magulang. Ano ba ito? May dito tayong aso. Sabi niya, sabi ko, ano? Isipin mo yung saya ng magulang na nakita mo yung anak mo na nakagraduate. At saka yung saya ng bumili ng Ferrari. Parehas lang eh. Parehas lang. Bakit parehas? Kasi yung iyak mo dun sa anak mo na nakita mong gumagraduate at saka yung iyak mo dun sa Ferrari na ang tagal na panahon mong pinaghirapan, pantay. Magkakaproblema lang kapag ikinumpara mo na yung sarili mo dun sa nakabili ng Ferrari. Kasi yung diploma pala ng anak mo, hindi pala kayang bumili ng Ferrari. Doon lang kayo mababa yung level of happiness mo. So, ano ibig sabihin? Pag hindi ka naghahangad ng sobra-sobra, tapos hindi ka naghahangad ng alam mong napakalayo na sobrang layong hindi mo na mararating, hindi bababa yung level of happiness mo. Totoo. Tapos, that hit me, na ang kaligayahan pala wala sa presyo. Naalala ko yung kanta. Merong isang linya dun sa isa sa mga kanta ni Pakilina na yata apelido nun, na ang tunay na paraiso ay wala sa piso. Ang ganda. Sige, dun muna tayo sa mga tanong. Sana naintindihan nyo yung mga kababayan na yung tunay na kaligayahan wala sa presyo. Yung tunay na kaligayahan nasa nararamdaman. Kung paano nyo pipiliin yung nararamdaman ninyo na sobrang saya, na wag mo nang ikumpara yung saya na yun kumpara sa saya ng ibang tao. Kasi magkakaproblema ka talaga pag kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Hindi mo lang alam na yung tao na yun na pinagkukumparahan mo, na akala mo malayo narating sa buhay, may kanya-kanyang problema rin yan. May kanya-kanyang kaligayahan din yan. Ikaw din, na nagkukumpara ng sarili mo doon, may kanya-kanyang kaligayahan ka rin eh. May kanya-kanyang problema ka rin eh. Pero matuto ka mag-focus sa kaligayahan mo, na kung ano man yung achievement mo, you have to understand how to celebrate your own achievement. I-celebrate mo yung sarili mong achievement na parang ikaw lang ang pinaka-importanteng tao sa buong mundo. Tapos huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Kasi pag ikinumpara mo na yung sarili mo sa iba, yung saya na nararamdaman mo bababa. Tapos para ang datingin mo wala na ng kwenta. Nag-gets nyo yun mga babae? Nag-gets nyo yun? Sige, doon muna tayo sa mga tanong. Go. Ayun, sabi ni Ja, gusto ko lang po talaga malaman kung ano po talaga ang tunay na hangarin o layunin niyo po sa kapwa-tao. Salamat sa iyo. Wala na naman sa akin ako. That's just not about money. That's just not about yung iba, inisip para politika. Hindi ako interesado in tumakbo sa politika. Tangan masalimuot yan eh. Katakot ang corruption dyan eh. In case hindi nyo alam, sa politika, mahihirapan ka na maging matinong tao pag pumasok ka sa politika. Mahirapan ka. Bakit? Kasi ang konsepto, ako matandang politiko. Ikaw pumapasok ka pala sa politika. So, papasok ka sa politika, ako matandang politiko. Gusto kong i-dominate ka. So, gagawin ko ngayon, papasok ka sa politika, panalo ka. Ito, 2 milyon. Sa'yo na yan, para sa pamilya mo. Gastusin mo sa kung saan mo gustong gastusin. Bahala ka na. Ano kapalit nito, tatanong mo? Basta kaalyado ka ta. Ayan, basta kaalyado ka ta. Alam mong corrupt. Sosoli mo ngayon ng pera. Ayaw mong tanggapin pera ko. Sigurado ayaw mong tanggapin. O sige, gago ka. Wala kang kaalyado. Hype ka.
Ganon sa politika. So, ipipuwersa na mismo sa'yo na tanggapin mo yung pera. Pag hindi mo tinanggap, wala kang kaalyado. Ganon sa politika. Ngayon, ako naman, interesado ba ako sa ganon? Hindi. Ba't naman ako papasok doon? Iyan ng pribadong buhay ko. Diba? Hindi ko naman kailangan. Mo, pansinin nyo, wala akong pinopromote na kahit na anong negosyo ko, mga kababayan. Pansinin nyo, wala akong pinopromote na kahit na anong negosyo ko. Kasi hindi naman ako interesado dyan. Hindi ako interesado sa politika, hindi ako interesado mag-promote ng negosyo ko. Okay na ako, happy ako sa lahat na meron ako, happy din ako sa lahat ng bagay na wala ako. So yun, ano ba interest ko? Simple, greedy ako eh. Gusto ko yung kabilang buhay eh. Diba? Gusto ko, sobrang dami kong taong matutulungan. Pagdating ko sa kabilang buhay, rockstar ako. Greedy ako eh. Kasi napakabait na tao. Hindi, practical lang ako. Kasi alam ko, I'm going to die after 30 years. Baka nga 20 years lang. Hindi ko naman alam. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang dito eh. So make the most out of every day that you have. Sulitin mo ang buhay. Ayun lang din ang ginagawa ko sa social media. Sinusulit ko lang ang buhay. Eh, sabi mo, kumikita ka ba sa ginagawa mo? Baka oo, baka hindi. It doesn't matter. Baka pera lang habol mo sa amin. Obvious naman siguro hindi pera. Bakit din mo? YouTube ko halos walang kalaman-laman. Yung YouTube ko monetize na eh. Ang Facebook ko naman hindi naman monetize. Alam mo, wala talaga akong kinikita rito. Straight out, wala talaga akong kinikita rito. Kumita ko rito $100 galing sa stars noong nakaraan. Pero gasino naman yung $100 kumpara mo sa 1,000 ginastos ko rito sa mga equipments, sa opisina, sa mga secretary, videographer, editors, etc. Malaki na operating expense ko rito. Pero ang gusto ko lang makatulong sa kapwa-tao. Yun ang interest ko makatulong sa kapwa-tao. Sabi ko, napakabuti mo naman, dapat sabing maging santo. Hindi gago, hindi ganun. Hindi mo naintindihan yung konsepto. Ang konsepto, gusto kong pagtawid ko dun sa kabilang buhay, madami akong daladalang saksi na hindi naman ako kasamahan tao. Yun ang interest ko. Oo, nag-e-enjoy din ako dito eh, diba? Nag-e-enjoy ako sa Nag-e-enjoy ako sa pagtulong sa kapwa-tao eh. Kaya saan gawin ko, diba? Kaya saan gawin ko, mamudmud ako ng pera? Hindi, may sobrang oras nga ako eh. Yung sobrang oras ko, di magturo na lang ako sa mga kapwa-tao kung paano umusad sa buhay. Diba? Paano umusad ang mindset? Paano maging matibay ang dibdib? Paano maging matibay ang katawan? Paano maging matibay ang isipan? Paano makisama? Paano gumawa ng pera? Paano ganito? Paano ganyan? Paano ganun? Yan. Makatulong ako sa kapwa-tao. May sobrang oras ako. Hindi sobrang oras ko, bigay ko na sa inyo. Kaysa nag-Netflix ako sa bahay, kaysa nag-ML ako sa bahay, diba? Ayun, yun ang ginagawa ko. Wait lang, check natin yung mic ko. Garalgar daw eh. Ha? Garalgar. Kasi sa electric fan niya. Patayin ko kaya. Dali nga, garalgal ba? Oo, sabi. Wait lang, check it. Dali. Atakin ko muna sa ito. Basag ang voice mo. Mic check please. Dali. Ulitin natin. Okay na. Okay naman eh. Okay naman ah. Dali. Hello, mic check. Ayun, may nagsend ng 99 stars. Comment po kayo kung okay na po yung Salamat, Jerome Usi. Kung okay na po yung mic. IPS nga, kung okay na yung mic. Pagkalo may electric pa lang. Hello, mic check. Ayun, may nagsend ng 99 stars. Comment po kayo kung okay na po yung Salamat, Jerome Usi. Ayos na? Much better daw. Okay, sige, let's go. Doon tayo sa mga tanong ninyo, go. Pagsilbihan muna natin kayo. Ayun, sabi ni JR, good morning Sir Idol. Bakit ganon? May mga tao ba talaga na nalilimutan na nila yung tulog mo? Kasi ngayon tulong. Tulong. Kasi yung tulog mo. Nalimutan ko nga yung tulog ko. Parang 5 oras na ako matulog araw-araw dito eh. Nakalimutan na nila yung tulong mo kasi meron na sila ngayon tulog. Meron na sila. Nakalimutan nila yung tulog mo. Bakit to? Nakaano pa naman. Ang dami pa naman yung comment. Puro tulog. Ano sabi? Nakalimutan yung tulong mo. Bakit daw may mga ganun tao talaga na nalilimutan nila yung tulong mo? Ingrato yung mga ganang klase ng tao eh. Ingrato, ungrateful. Yan yung sinasabing pinakain mo na ng kalabaw, hindi malasahan. Alam mo, stay away from those individual. Kasi supposed to be, ang kapalit ng pabor na ginawa mo, pagpapasalamat. Pag ang kapalit ng pabor na ginawa mo, ang binibigay sa'yo, para bang galit pa sila, masama pa loob, entitled, parang kulang pa yung binigay mo. Iwan mo na yung mga ganong klase ng tao. Ilaglag mo na yan. Ingrato yan, ungrateful yan. At expect na yun, mas marami pa magiging ungrateful na mga klase ng tao in the next coming years. Dahil lang kasi, merong bagong sakit ngayon na discover. Sakit na nagagawa ng kaka-cellphone na sobra-sobra, lalo na sa mga kabataan. Ang tawag,
Check nyo na lang sa internet kung tama yun Pero, ang tawag, cellphone o parang cellphone-induced dementia. Cellphone-induced dementia. Parang gano'n ang dating. So, di nagkaka-dementia. Tapos, ang sintomas nun, unang-una, ang hina-hina ng memorya. Ang hina ng memorya. Nawawala ka, brother. Nandito ako. Mark mo talaga, boss, basag. Basag. Hello. Hello, naririnig ba ako? Type yes nga ako, naririnig ako. Oo, ano? Hello. Ay, okay naman Ay, okay, choppy. Basag ang boses, brother. Hello. Feeling ko mic niyo. Okay naman. Electric fan yun. Electric fan. Like sa'yo. Ito gagawin ko para walang problema. Sige, para hindi basag. Papasok ko sa loob ng damit ko. Tapos wag mo itutok sa electric fan yan kasi Baka ito ayan. Hello. Oh yeah, okay na. Ayos na. Okay, 10 stars. May nag-send ng 10 stars. Thank you. Ayan. Patayin mo. Patayin mo. Okay na. Patayin mo. Diyan kasi masyadong malakas yung feedback Ayan, okay, ayos. Okay, all set na. Nasa loob ng damit mo. Okay. Effective pagka nasa loob ng damit Kasi yung hangin pala. Baka sa fan. Oo nga, sa fan nga. Okay, sige. Doon tayo sa mga tanong ninyo mga babayan. Let's go. Pagsilbihan ko muna kayo. Kahit hindi masyadong kagandahan ng aking feelings today. Ayan, habang naghahanap ng tanong, shoutout muna kay Alvin Cedo. Boss, tuloy mo lang pagiging mabuting tao. Shoutout naman idol, sabi ni Martin Mariano. Maribel Bacunawa, good morning sir, watching from San Juan, Batangas. And shoutout kay EA Mojica, hello. Kamusta, brother? Brother. 10 stars, Arnil Adaza. Uy, 10 stars, Sheila Tunakaw. Thank you. Watching from Canada. Basag pa din po. Basag pa din? Lakas mo nga sandali. Watching from Canada. Basag pa din po. Lakas mo nga sandali. Bakit nga ganun? Parang basag na. Start ko lang muna sandali yung microphone natin. Sige. Basag nga Sige, try natin. Start ko lang sandali ito. Settings. Nagcha-choppy. Oo nga, naririnig ko nga Factory reset muna natin. Nagcha-chat, brother. Gararagal ulit. Hello. Ayan, okay na. Uy, may nag-send ng 200 stars Saan yun? EA Mojica, work muna ako, brother. Silip ulit mamaya. God bless. Salamat, brother. Janet Pandan. 10 stars. Malinaw na ba? Mas malinaw na ba? Vanuatu. Ang alam mo ba ang capital ng Vanuatu is? Sige, go. Okay na ba? Malinis na? Mas maganda na yung tunog. Number 3 mo electric fan, init talaga. Hindi kaya pala umiinit kasi patanghali na. Oh, yes. Okay, gets ko na. Sige, go. Okay na ba? Okay na ba yung signal niya? Malinaw na ba? Choppy audio daw Ayan, wala pa silang comment. Okay na ba yung audio? Paki-check nga muna sandali yung audio. Ha? Hindi ko alam Pero supposed to be dapat yung audio dun okay. Kasi ito lang naman yan Bluetooth lang yan Okay na ba? Malinaw? Pag hindi pa din, i-restart natin. Wala nakasulat? Wala. Hindi pa sila nagko-comment. Okay na ba yung audio? Yes, malinaw na. Pero may times na pag tuloy-tuloy salita na babasag. Okay, sige. Okay, ayos. Thank you. Appreciate you. Ni-restart ko na yung sa akin. Restart mo din yung sa'yo. Patayin mo, tapos buksan mo. Okay, sige. Questions, go. Sorry. Ako naman na magbabasa. Restart ko. Start. Choppy idol. Minsan okay, minsan garagal. Ba't kaya ganun? Minsan okay, minsan garagal. Di ba nabasa mo? Feeling ko nga nabasa ito kahapon
Teka, pakinggan natin. Oo, okay na. Choppy audio, garalgal, sir. Ba't kaya ganun? Garalgal. Steady na. Steady mo? Ha? Hindi, kusang gumanyan yan. Kung saan? Oo. Sige. Ayos na yan. Okay. Tinatakpan ko na lang to. Ayan, eto may tanong si Jason. Sige. Pa-shoutout loads, paano may iwasan ng alak? You have to be busy enough. Kasi kailangan mo i-check kung saan ang gagaling yun. Maraming kasing ibang pinagagalingan yan. Parang ano yan? Parang kaparehas nung ang tawag stress eating. Parang kaparehas ng stress eating. Kailangan mo malaman yung state of mind mo kung saan, kung kailan ka umiinom ng alak. Tapos pag na-realize mo yung state of mind mo na, pagka malungkot pala ako, umiinom ako. Pagka pala ganito, umiinom pala ako. Baka may problema na gano'n, umiinom pala ako. You have to be self-aware eh. Kailangan aware ka sa sarili mo eh. Para katulad sa akin, napapansin ko, ang regular routine ko, kapag ka magbabasa ako ng libro, nag-yosi ako. Pag magbabasa ako ng libro, nagtutubako ako. Pag meron akong kakausapin mga tao, nag-yosi ako, nagtutubako ako. I am aware of that. Sa akin, sa state of mind ko, tinotolerate ko yun. Paminsan-minsan. Pero not at all times. Bakit? Kasi may mga pagkakataon, I have to also be sensitive dun sa nararamdaman ng kabilang panig. Na pagka, halimbawa, di ba, hindi siya komportable na may naninigarilyo sa paligid, I have to stop. Diba? So, ako self-aware ako doon. Pero tinotolerate ko yun paminsan-minsan. Ngayon, ikaw din, kailangan maging self-aware ka kung saan nanggagaling yun para sa'yo. Kung saan man nanggagaling yun, na tipong, kapag kagalit ka, nagiinom ka. Pagka ganito, nagiinom ka. Pagka gano'n, nagiinom ka. Unless addiction na yan. Pagka addiction yan, you have to seek professional help. Kailangan ka na mag-seek ng professional help nun kapag ka-addiction. Isa sa mga pinaka nakita kong effective means para matanggal ang bisyo sa katawan, religion. Isa sa mga pinaka-effective na paraan para matanggal ang bisyo, religion. Kasi kahit mga psychiatrists, mga psychologists, nire-recommend yun. Sila nga mismo ang nagsasabi na yun talaga ang pinaka-effective na paraan para matanggal mo yung mga bisyo mo sa katawan. Pasok ka sa isang religion, tapos go full speed ahead. Bahala ka na, pumili ka ng sarili mo religion. It's your choice, bahala ka na. Hindi para mag-endorso ako ng kahit na anong religion. Pero, kailangan mo check yung state of mind mo. Kailangan mo ring i-check yung religious beliefs mo. Kailangan mo ring i-check yung maraming bagay tungkol sa maraming bagay. So, broad perspective yan eh. Hindi yan parang something na, pag sinabi ko sa ito, titigil ka na sa pag-iinom. Hindi ganun yun. Hindi ganun kasimple yun. Hindi ganun kasimple yun. So, yun muna ang sagot ko doon for the meantime. Sige, go. Sabi ni Jonathan Talibong, Idol, confidential question. As lang, ilang source of income meron ka para ma-realize sa successful ka na when it comes in financial and paano mo na-handle lahat? Gusto mo ng diretso ha? Hindi totoo yung sinasabi nila 7 streamlines of income. I don't believe that. Hindi ako naniniwala sa 7 streamlines of income. Hindi ako naniniwala ron. Sa ako naniniwala ako, ang sekreto para yumaman, palalim, hindi pakalat. Palalim. Pili ka ng isang industriya, lalalim. Ano mo gusto, ikaw ay eksperto dun. Pero sa 7 streamline mo, tapos isang negosyo ka pa lang, tapos gagawa kang pangalawa, gagawa kang pangatlo, pang-apat, pang-lima, kinakalat mo, attention mo, kalechehan na lang mo. Tignan mo, damihan mo ang negosyo, yan ang pinakamabilis na paraan para bumagsak lahat ng negosyong tinayo mo. Pero iisa mo lang, isa lang muna. Whether it be work, whether it be freelancing, whether it be business, or whether it be investment, isa lang muna. Isa lang muna. Sa umpisa, isa lang muna. Focus ka muna doon. Kabisaduhin mo muna ang merkado. Kabisaduhin mo muna yung ginagawa mo. Pag kabisado mo na, malalim ka na doon, and then makakapagdagdag ka na isa pa. Pero kailangan, lalaliman mo muna, hindi pwede lalawakan mo sa umpisa. Kalokohan sa akin yun. Isa sa mga pinakamalaking kalokohan sa internet yung 7 streamlines of income. Sorry, pero isa sa mga pinakamalaking kalokohan sa internet yung 7 streamlines of income. That's my take on it. Hindi ako magbabago ng pananaw hanggang sa mamatay ako, sigurado ko ron. Kung magdadagdag ka, dapat malalim ka na muna dun sa unang-una mo. Tapos tsaka ka ngayon papangalawa, lalaliman mo din ng husto, and it may take you years. It doesn't just take you months, it takes you years bago ka lumalim sa kahit na anong endeavor na meron ka. Ako, nagsimula muna ako, isa lang muna eh. Binugbugan ko ng gusto. May building na ngayon, nagpapaupa ako ngayon. Then nakarami ako ngayon.
Diba? Tapos ngayon, kung pumangalawa man ako, kung pumangatlo man ako, malalim na ako dun sa una, malalim ako sa pangalawa, tsaka pa lang ako papangatlo. And it will take you years. Hindi ganun kadali yan. Na para bang pag nagbukas ka ng ganito, bukas ka ng ganyan, bukas ka ng ganun, bukas ka ng ganyan, para lang masabing marami kang businesses. Taki nakaleche yan, kaululan yan. Yan ang pinakamabilis na paraan para ikalat mo yung attention mo, tapos lahat ng mga attention na pinagbibigay mo ron, puro hilaw, tapos yun din ang pinakamabilis na paraan para lahat ng negosyo mo malugi sabay-sabay. Yun ang sagot ko ron. Next Sabi question. ni Ira, Idol, naniniwala ka ba lahat ba ng tao mapupunta sa impyerno? Salamat po. Parang general naman yun. Naniniwala ka ba yung anak mo pupunta sa impyerno? Ikaw na rin yung makakasagot sa sarili mong tanong eh. Ikaw na rin yung makakasagot sa sarili mong tanong. Kasi tignan mo, kung lahat din pala ng tao pupunta sa impyerno, ba't naman pinababayaan pa tayong buhay? Hindi na nagme-make sense yun. Lahat pupunta rin lang naman sa impyerno, edi wash out na lang tayo lahat sa diretso. Diba? So yun ang sagot ko ron. Next question. Shoutout muna kay Joshua. Minsan sa tropa yan, madalas yan kapag para maiwasan yung alak daw. Shoutout po, taga Sinasahan. O yun, Peñaranda, tiyan mo, katulad nun, Levi's. sabi, minsan sa tropa madalas yan. Ano ibig sabihin? Pag nakita mo na sarili mo, pag napapatropa ka, nag-iinom ka rin, ay putangin na mo, masasama kasama, sumisira ng magagandang ugali. Yun ang sagot ko rin. Okay, masasama kasama, sumisira ng magagandang ugali. Maganda sabi niya, madalas daw pagka napapatropa. Totoo yun. Ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. So alam mo na, pagka napapatropa ka, napapainom ka, iwas ka ngayon sa mga tropang nagiinom. Kasi ako, diretso meron ako mga tropang nagiinom, may mga tropa akong hindi nagiinom. Pero pagka yung mga tropa akong nagiinom, ang kasama ko, tubig ang iniinom namin pare-parehas. Mukhang tanga, sila. Pero ako, normal sa akin yun, tubig lang eh. Hindi naman kasi ako masyado mahilig mag-inom eh. On special occasions lang. When I say special occasions, once a month, gano'n. Once every 2 months. Pero hindi yan parang linggo-linggo, lasing. Araw-araw. Hindi ko na nga maalala yung huling pagkakataon na lasing ako eh. Hindi ako pwedeng malasing, masyadong maraming nakatagong sikreto dito sa maliit na ulo na to. Sige, next question, go. And sabi ni Lenar, malaking tulong mga payo ni Chester, lalo na sa mga new generations ngayon. Halos karamihan mga bata walang respeto sa magulang at puro laro na lang. Hindi mo maisisisi sa mga bata yan eh. Magulang. Hindi mo maisisisi sa mga bata yan. Kasalanan ng mga magulang yan. Hindi nila inaayos yung pagpapalaki sa mga ginagawa nilang mga tao. Basta sila gawa na lang ng gawa ng tao, sila mismo hindi pa marunong maging tao. Sige, go. Sabi ni Mark Soto, ano po ang magandang advice pag bago pa lang kaming nangarap ng live-in partner ko, Idol? Sana mapansin, sabi ni Mark. Bago pa lang kayo nangangarap, una muna, bago kayo mangarap ng kahit ano, stabilize nyo muna sarili nyo. Kasi nangangarap kayo ng magkasama, tapos kayo mismo away ng away. Una muna, stabilize nyo muna ang mga sarili nyo. Make sure na yung emotions nyo well-regulated at hindi balabla na lang kapag nag-aaway kayo. Na as in, nagsasakitan kayo ng isa't isa. Mangarap kayo ng sabay. Pero bago kayo mangarap ng sabay, you make sure lahat muna ng bagay, marami na kayong napapagkasundoan. Sumama mo siya, karoon mo na rito. Yun muna unahin nyo. Stabilize nyo muna mga... Kaya pala kanina ka pa nakakaranta. Ikot ka na ikot. Kaya hindi siya... Parang pato nakita ko eh. Silip na silip doon. Silip dito. Kut bechay. Parang pato. Uy, nawala yung signal. Ayun, meron na pala. Hindi, yung comment lang basahin mo, wala talaga siyang signal. Okay. Yun muna sagot ko. Una muna nyo stabilize yung emotions niyo. Kasi kahit na anong endeavor, uusad dyan kapag ka-stabilize yung emotions ninyo parehas. Uusad dyan kapag parehas kayo logical mag-isip. Yun muna unang-unahin nyo. Nangangarap kayo ng sabay. Bago kayo magplano ng kahit na when it comes to finances, una muna emotions. Regulate nyo muna mga emotions ninyo. Pagka-regulated na, everything will fall into place. Parang yung aking kasintahan yun, namimili ng overlooking na bahay. Ay, gusto niya ng overlooking. Ako naman, kung sabi ko naman sa kanya, kung saan ka unang ma-fall in love, tutulungan kita. Yun ang sagot ko sa kanya. Napaka-importante ba talaga ng tiwala sa loob ng relasyon? Oo, kasi kung walang tiwala, everything will fall apart. Pero isa pa, you have to make sure as well na yung tiwala kasi pinagkatrabahuhan yan eh. So, ano ibig ko sabihin? Yung tiwala, hindi yan basta na lang, alam mo yun, may tiwala sa'yo tao, tapos hihingin mo pa, haharabasin mo pa yung tiwala na wala ka bang tiwala sa akin? Na para bang as if yung ginagawa mo ay katiwa-tiwala. Kaya nga walang tiwala sa'yo,
Kasi yung ginagawa mo nga, hindi ka tiwa-tiwala. So it goes both ways. It takes two to tango. Ikaw, gagawa ka ng paraan para katiwa-tiwala ka, ipapakita mo lahat ng bagay na kilos ng isang katiwa-tiwalang tao, tapos yung kabila naman, pagtitiwalaan ka. Ganun ang tiwala. It takes two to tango. Hindi yan parang one-sided lang na dapat puwersahin mong pagtiwalaan ka. Ganun. Di ganun. Okay. Ano tayo susunod na tanong? Mark Soto, salamat po. Boss, pa-shoutout naman. Tanong ko lang po, ano dapat tandaan at matutunan para mas gumanda at mapalago ang small business po namin? Dapat tandaan at matutunan. Lahat ng negosyo, tao-tao. Lahat ng negosyo, tao-tao. Ulitin ko, lahat ng negosyo, tao-tao. Do not treat your customers as if parang isang bulto ng mga tao na parang mabantad dating na kailangan mong i-please. Tao-tao yan. Dapat isa-isa ang interaction ninyo sa mga tao. Ganon din ang mga empleyado. Dapat isa-isa ang interaction ninyo sa mga empleyado ninyo. Dapat paborito ka ng empleyado mo, isa-isa lahat sila paborito ka. Dapat ang mga customers mo o mga kliyente mo, dapat isa-isa lahat sila paborito ka. Yun muna ang sagot ko ron. Shoutout from Palawan, Micah. Shoutout Idol Mark John LC. Leslie Urbano, simula nang palagi kong kinakausap si Lord, mas minahal ko sarili ko. Dahil mahalagang alagaan mo ang katawan mo para mas magawa mo ng maayos ang life purpose o mission mo. Si Lord ang daan talaga sa lahat ng gusto niyong maiwasan. Okay. Good morning, Sir Jai Chester. Salamat, Tess. Calapan City, Oriental, Mindoro. Dave. Sige. Next. Ikaw na muna. Go. Jefferson. Huwag mo nang galawin kasi nang galawin yung electric fan kasi hindi ka mapakali sa electric fan eh. Kanina pa yan eh. Pabayaan mo na lang electric fan kung anong trip niyang gawin. Hindi mas importante yung electric fan kaysa sa mga kapwa-taong nating nakikinig. Kasi pinapanood tayo ng buong Pilipinas. Sas kulit ka ng kulit sa electric fan. Makulit siya Go. Ayan, shoutout mo na ito lahat. Ito may tanong, ano mo na to? Ano po may papayo sa taong one-time millionaire? Sana po mapansin. Ano daw? Ano daw may papayo mo sa taong one-time millionaire? Parang ano, kung halimbawa may pera siya. One-time millionaire? Alam mo, puro short term yan, kulang sa long term eh. Ang goal niya, pagsasaya niya sa sarili niya ngayon. Ano ba yun? Maluho ka na rin lang naman. Maluho ka na rin lang naman. Ano mas gusto mo? Yung ngayon na puro mga maliliit na wala kang kwenta-kwentang luho? O yung bukas na nakakabili ka ng bahay na luho din naman? Na kotse na luho din naman? Na mga sasakyan, mga motor, mga malalaking motor na mga luho din naman? Yung pamilya mo nata-travel mo sa ibang bansa na luho din naman? Pipili ka lang naman sa dalawa eh. Kasi mahilig ka magluho, diba? So, pipili ka lang. One-time millionaire ka, ngayon magiinom ka. Mamaya magsha-shopping ka. Mamaya mag-Netflix ka, subscription na kung ano-ano. Mamaya bibili ka na kung ano-ano mga bagay na hindi mo kailangan. Mamaya mag-i-experience ka ng mga bagay na hindi mo kailangan. Kakain ka ng mga pagkain na hindi mo kailangan. Tapos, wala ka rin naman pera. Nag-end up ka na wala kang pera. Oo, magluluho ka. Yung mga luho mo malalaki. Biling bahay, biling kotse, biling big bike, travel sa ibang bansa. Pipili ka lang sa kung saan mo gusto. One way or the other, magluluho ka rin. One way or the other, magluluho ka din. Maluho ka na rin lang naman, para ka pumili. Yun ang suggestion ko rin. Yung sabi ni Lance, Boss Jai, ano advice sa mga tao na maraming gustong subukan para maging successful? Okay yun. Pero pag nakakita ka ng isa, nag-click talaga siya, and you fallen in love with that endeavor, bugbugan mo na ng gusto merkado siya. Huwag ka naman mag-entertain ng ibang idea kung hindi ka pa manan. Bugbugan mo na yung merkado na yan. Ano, katulad sa akin. Ngayon, nakita niyo, diba? Nakita niyo kung paano ngayon, ay nakakaipon na ako. Naipon ko na ngayon, parang kulang 3.5 na eh. Okay na. Mga triple gano'n. Mga 3.3. More than 3,000 pesos. Eh, imagine mo, ilang araw pa lang ako nagtatrabaho. Parang 7 pa lang yata. 7 araw pa lang ako nagtatrabaho, nakaipon na akong 3,000 maigit. This is putting it into action. Kasi matagal ko na sinasabi sa mga kasama ko to eh. Sa mga kaibigan ko noon, nung mga panahon construction worker pa ako, nung barker pa ako ng jeep, sa mga kasama ko noon na jeepney driver, kasi kami rin namin nagiinuman kapag katapos ng mga trabaho nila eh.
Matagal ko na sa kanila sinasabi to, paulit-ulit na lang ako sa kanila. Hanggang ngayon, buhay nila noon, ganun pa rin hanggang ngayon eh. Parehas lang din eh. It's the same banana over and over again. Babiyahe ng jeep, uuwi, magiinom, kakain ng pamilya. Bukas babiyahe uli ng jeep, iinom, uuwi, kakain ng pamilya. Bukas babiyahe uli ng jeep, iinom, mambababae, uuwi, kakain ng pamilya. Tapos lalabas sila pagdating ng day off. Tapos mamamasyal, tapos kakain sa labas, tapos uuwi, tapos wala na naman pera. Tapos bukas sa naman, parehas na naman. Ganun eh. Nakikita ko yung routine parehas lang eh, di ba? So ako ngayon, ngayon mismo, pinapakita ko sa inyo kung magkano nakinita ko. Ito. Hindi ko nga alam kung magkano na to eh. Ito, hindi ko na alam eh. Titignan ko na ngayon yung record ko kung magkano na to. Ay, yung record ko, yun yung pinapost ko mismo. Tignan mo. Sa 7 araw na paghahanap buhay, nakaipon na ako. Ang dami ko ng pera. Alam mo? Nasa 3,000 mahigit na to eh. Wala pang negosyo. 1 linggo pa lang to. Technically, wala pa akong isang payout. Wala pa isang payout. Kung nagtatrabaho ako sa quincenas katapusan. O, diba? Wala pa ako isang payout. Pero tingnan mo yung naipon ko, ang dami. 1 linggo pa lang mahigit ito eh. Itong araw, tapos ngayong araw nga, may sakit pa ako eh. Naka-delta ako ngayon eh. Diba, kalahating araw. Mamaya magtatrabaho ko ulit. See? Nakita mo? Yan, 50 stars. Salamat, Paul. Nakita mo? Sa loob na 1 linggo, nakaipon ako ng 3,000. Tapos sabi mo, may anak po kasi ako. Pupukusan na yung goal mo eh. Oo. Tapos sabi mo sa akin, may anak kasi ako. Ako, sige, di may anak ka. Walang problema. Kung hindi mo kaya mag-ipon ng 3,000, di mag-ipon ka kahit 1,000 lang. Diba? At least may naiipon kang 4,000 kada buwan. Kasi completely inuubos mo lang talaga, tapos idadahilan mo may anak ka. Anong kalokohan yan? Alam mo, huwag niyo akong lokohin ha. Huwag niyo akong lokohin. Alam mo, sigurado ko sa ginagawa ko. Isang bagay yung sigurado ko pagdating sa finances, di mo ko masisipat dyan. Kasi ako mismo galing hirap. Lawrence Baron, salamat sa 100 stars. Ako mismo galing akong hirap eh. Kasi hindi mo kasi naiintindihan. Kaya nga ako hindi nag-anak eh. Kasi intindi. Diba? Kaya nga ako hindi nag-anak eh. Kasi alam ko, pato yan ay papakalo ko sa ulo ko. Tapos mahal na mahal mo yung anak mo. Puta, pati kapritsyo ng anak mo, binibigay mo sa anak mo. Tapos doon na lang nauubos ang pera mo maghapon ng kabibigay. Hindi na pinaghihirapan ng bata yung perang hinihingi niya sa'yo. Puro hingi na lang. Tapos ano nangyari? Tumandaran yung anak mo, manghingi. Hindi marunong magtrabaho, hindi marunong mag-ipon. Basta lahat ng hinihingi niya, tataling niya sa tindahan. Uubusin niya rin lahat ng hinihingi niya sa'yo. Tapos balik na naman kayo parehas sa wala. Tapos gumawa ka ng isang tao katulad mo rin, parehas kayo dalawang balik sa wala. Yan ang problema ng mundo eh. Yan ang problema ng mundo. Hindi lang yung problema ng Pilipinas, problema na yung mga bansa yan. Yung mga taong may diferensya sa utak. Bigay ng bigay. Lahat na lang bigay ng bigay. Puro bigay. Tapos yung mga anak nila dadalhin sa tindahan yung putang inang pera, uubusin dun yung pera. Ngayon, ano na ngayon ang tinuro mo sa anak mo? Ang tinuro mo sa anak mo, pag nagkaroon siya ng pera, ubusin niya kagad. Hindi kasi yung iba naman kasi magulang, ganun ang mindset eh. Hindi ko paparana sa'yo yung maranasan. Oh, isa sa mga pinakamalaking kagaguhan yan eh. Isa sa mga pinakamalaking kagaguhan yan. Hindi ko paparaan sa anak ko. Dinanas ko. Okay, sige. So, ano paparaan mo sa anak mo? Puro kapritsyo, puro kasarapan. Ano ngayon ang alam mo ng anak mo tungkol sa paghahanap buhay? Wala. Puro kasarapan lang ang alam ng anak mo eh. Hindi mo tinuruan ng kahirapan. Kung mo kakalimutan, para mapuwersa yung katawan mo na magkaroon ka ng malakas na katawan, kinakaroon ng gulay. Pipuwersahin mo sarili mo kahit di mo gusto. Para mapuwersa yung katawan mo na makabuo ka ng muscle, pipuwersahin mo, mag-workout ka. Para mapuwersa yung utak mo na tumalino, kailangan babasa ka ng mga libro. Masaya ba yun? Ngayon, inalis mo na ngayon lahat ng proseso na yun. Bakit? Kasi ang gusto mo, lahat binibigay mo lang sa anak mo, ayaw mong pagdarasan ng anak mo yung pinagdaanan mo. Diba? Isa sa mga pinakamalalaking kalokohan yan eh. Sa akin, isa sa mga pinakamalaking kagaguhan ng magulang yan. Pinakapritsyo mo lang yung anak mo. Lahat ng kapritsyo binigay mo sa anak mo. Hindi alam ng anak mo kung paano ang kailangan nila pagdaanan para sila mismo makakuha ng parehas na success na inabot mo. Ngayon, ano na nangyayari? Dahil puro kapritsyo lang ang alam nila, habang buhay na silang kapritsoso. Eh, tama sabi niya eh. Tama sabi ni Francisco Balagtas eh. Sabi ni Francisco Balagtas, yung isa sa mga tula na isinulat niya, yung ang sabi eh, ang laki sa layaw, karaniway hupad. Tapos, maling paglingap ng ina. Maling paglingap yan eh. Hindi mo pinapahirapan yung anak mo. Gusto mo, puro kaprito, puro kasarapan. Magulang pang mali.
Lahat ng tao nagkakamali. I mean, to handle the family, the children. Ganito, let's put it in a context na baka kasi hindi niya alam na mali yung ginagawa niya. Baka meron kasing best practice. Ang problema, hindi niya alam yung best practice kasi hindi siya nagtatanong sa iba. Ano kaya nagdudulong-dulungan na lang. Kung ano lang yung kaya niya. Yun lang Hindi nga yung kaya eh. niya. Nagdudulong-dulungan. Maraming tao ang ganyan. Mas maigi pa sa isang mangmang. Mas natututo pa isang taong bobo kaysa sa isang taong dulong-dulungan. Yun ang sigurado ko. Kasi tignan mo, may mga pamilyang mayayaman, may mga pamilyang mahihirap. Diba? Bakit yung mga pamilyang mahirap hindi nagtatanong sa pamilyang mayaman? Kasi ilag yung pamilyang mayaman sa pamilyang mahirap. Bakit ilag? Kasi ang normal na nangyayari, imbes magtanong yung mahirap sa pamilyang mayaman kung paano ba sila yumaman, hinihingi ni mahirap yung pera ni mayaman. Kaya ilag eh. Pero sana kung maghihingi ka lang ng karunungan, hindi pera ang hihingi mo, hindi opportunity hihingi mo, karunungan lang hinihingi mo. Ang hilig magturo ng mga mayaman kung paano sila yumaman eh. Napakahilig ng mga mayaman magturo kung paano sila yumaman. Basag daw. Basag. Kalit niya tayo muna ng mic. Hindi ko alam kung sa akin ba o sa Ano yata yung, mas maganda siguro ikaw na lang naka-open. Kasi siguro kanina hindi. Dali, testing. Hello, malinaw na ba? Paki-comment nga muna kung malinaw na. Paki-comment kung malinaw. Sayang. Nasabi na may Pa-comment kung malinaw. Basag idol. Baka sa signal. Basag utak ng ibang tao. Baka basa. ayun o. Baka electric. Parehas lang idol. Yung kanin niya. Ganito po sa dito. Hello. Ayan, malinaw ba? Ayan, ganyan. Tama ka ganyan. Di pa rin malinaw. May mahanap. Ganyan siya. Hello. Electric fan kaya putol-putol. Paano kaya ito? Huwag mag-electric ka. Pag hindi naman tayo nag-electric fan, Mainitan testado tayo tayo. dito. Diretso yung aero to eh. So, yun na nga. Ganun natin labas. Tapos lapit mo Idol, konti yung Karalgal cellphone. po. Lapit mo konti yung cellphone. Hello. Kasi nasasagap ng hangin mo eh. Ayan. Oy, may nag-stand ng stars. Gina Lynn. Ay, pa-check po. Lizelle Peñor, 100 stars. Thank you. Pa-check po kung okay. O kaya, palit kayo. Para dito yung electric fan. Hello. Malinaw na ba? Wala na, hindi na nakatutok dito yung electric fan eh. Baka sira yung mic ko. Mic check, mic check. Ako nabasa Huwag pong itabi. Feeling ko nga nabasa nga eh. Tingnan ko yun. Ay, okay na daw. O, okay na. Ay na. Dahil sa electric fan nga. Okay. Galing. Shit. Oh, okay. Malinaw na. Matatanda. Expert. Oh, sorry na. Expert. Okay na. Ayun, ayos. Ayun. Naintindihan niyo ba yung pinunto ko kanina tungkol sa mga magulang? What else? Naintindihan niyo yung pinunto ko kanina tungkol sa magulang? Yung tungkol sa ano? Yung tungkol sa ang mga magulang ayaw pinahihirapan yung mga anak kasi nakagawa sila ng mga anak na walang malay sa mundo. Okay na, idol. Dapat po yung dalawang mic wag magtabi. Nagkakaroon ng agawan ng frequency. Diyan ka, dito. Ikaw naghiwalay. Sa inyo to. Wala akong bayad ba yan? Ayan na. Kahit dyan pumunta. Okay, sige, go. Next question, go. And sabi ni Wildon, paano mo masasabi na nasa best version ka na? Joe Daliva. ng sarili mo, idol. malinaw na. Hindi mo masasabi yun. Hindi mo masasabi yun. Kasi, you will always have to strive for the best version of yourself and you will never arrive to. Hindi ka makakarating doon kahit kailan. Yung consistent process ang importante, hindi yung destination. Yung consistent process ang importante, hindi yung destination. Bakit nagkaganon? Kasi tignan mo, sa bawat aspeto ng buhay, you can be the best version of yourself.
Pwedeng magaling ka magluto. Pwedeng magaling ka sa paglaba. Pwedeng magaling ka sa trabaho. Pwedeng magaling ka sa paggawa ng pera. Pwedeng etc. Pero laging merong mas ahead pa kesa sa'yo. Diba? Tapos dun sa mga bagay na alam mo, pwede mo pang laging i-improve yun eh. Strive for constant improvement. Tapos eventually, being ikaw yung best version of yourself dun sa panahon na yun. Tapos kailangan mo ulit i-update yung sarili mo. Tapos upgrade ulit yung sarili mo. Tapos upgrade ulit yung sarili mo. It's a never-ending upgrade of yourself. So hindi ka makakarating kahit kailan sa best version of yourself na parang at dating ultimate na. Tapos wala ka na kailangan i-improve sa sarili mo. Never mangyayari yun. Never mangyayari yun. Hanggang sa mamatay ka, you always have to improve yourself. Hanggang mamatay ka. It's a constant process. It's a constant battle. So yun muna ang sagot ko ng pansamantala. Always upgrade yourself. Always update yourself in everything that you do. Okay, go. Ay sabi ni Lara Marlon, paano ba i-fix ang toxic relationship? Natotoxic na kasi ako sa partner ko. Feeling ko, minamaliit Yung niya mic, sir, hindi maintindihan. Baka dahil nandyan ka yata. Parang all. Hindi ko nga alam eh. Ewan ko. Testing na lang natin. Eh, Ayan, kasi garalgal kanina daw. dito naman ako, okay na daw eh. Garalgal daw. O yan. Okay na ba? Ayos na. Mike, garalgal. Okay na ba? Ayos na. Pa-check nga muna. Pakitype muna kung okay na. Oy, yung isa sa mga ex ko, nandito. Ayan, nag-comment oh. Hindi ko na siyempre sasabihin ko sino. Pero ex ko yan oh. Ayan oh. Ex ko yan. Baka sa signal. Okay na ba? Pakitype ga. Baka sa signal. Sa mic Okay naman, siguro may talaga. signal naman. Sa signal, boss. Putang ina talaga. Tanggalin na nga natin pampukin ng inang mic na to. Oo, tanggalin mo na lang yan. Hello. Yan, pukin ng ina. Wala nang mic. Tinanggal ko na. Okay na ba? Ayan, mas okay. Okay na ba? Pakitype nga kung okay na. Okay na. O yan, o. Tignan mo. Tatanggalin na lang yung mic eh. Sige, tanggalin na lang natin yung mic. Ayot na yan. Tinanggal ko na lang yung mic, leche. Okay na. Okay, sige. Yan. Pakilagay nga muna ito sa lalagyan. Okay, sige. Doon tayo sa mga tanong. Go. Ay, nasagot mo na to? Paano i-fix yung toxic Ayan, relationship? toxic relationship. Tignan ninyo, meron akong isang tool na ginagamit. Kapaki-pakinabang ito, sobra. Isa sa mga pinakamalalaking gamit ko para umalam kung ano problema at kung paano aayusin yung problema, ang tawag, compartmentalization. Compartmentalize mo, hindi yung relationship ang toxic. Sigurado ako sa inyo, 100%, sigurado ako sa inyo, hindi yung relationship ang toxic. Sigurado ako ron. Kasi tignan mo, di ba? Doon sa panahon na nag-aaway kayo, toxic, tama? Pero tignan mo, doon sa panahon na naglalambingan kayo, toxic ba? Sarap. Di ba? Kita mo? Yun na ibig ko sabihin. Hindi yan relationship toxic. Huwag nyo i-generalize ng ganun. Kasi pag generalize mo na parang yung buong relationship ang toxic, ang mangyayari nun, hindi mo na kaya resolvehin yan. Papalitan mo na yung relationship. Hindi mo na kaya resolvehin yan. Pag sinabi mo yung buong relationship toxic, hindi mo na kaya resolvehin yan. Ang paraan para ma-resolve mo yung toxic relationship, hindi yung relationship ang toxic. May mga problema kayo at mga ugali kayo dun sa loob ng relasyon na toxic. Hahanapin mo ngayon yun. Saan nanggagaling ako toxic? Ano yan? Pag hindi masarap ang luto, nagagalit si Mr. O sasarapan mo ngayon ng luto. Tapos si Mr. naman, dapat ma-acknowledge na effort ni babae yun. Diba? Ganun yun. Unti-unti, isa-isahin mong ayusin yun. Everything will fall into place pag isa-isa inayos mo yun. Ayaw ni Mr. ng maruming bahay. O ayaw ni Mrs. ng kakalat-kalat yung brief ni lalaki. O si babae, sasabihin kay lalaki. Si lalaki naman, i-acknowledge at aayusin nyo na kailangan lahat ng brief niya nakalagay ro sa marumihan. Hindi ipakalat-kalat na parang ahas. Diba? Ayun. Tapos, hindi kayo magbubungangaan. Pag hindi na magkaintindihan, hinga muna. Hindi ako naniniwala ron sa sinasabing huwag matutulog na magkagalit. Hindi ako naniniwala ron. Minsan, kailangan nyo talagang matulog ng magkagalit. Para kumalma na. Kasi kailangan nyo i-refresh yung mga isip ninyo. Tapos kinabukasan, pagising ninyo, di tsaka kayo ngayon magkwentuhan ng hindi nag-aaway. Pero kailangan munang bumaba muna yung emosyon. Kasi pag masyadong mataas yung emosyon,
kung hindi kayo maghihiwalay saglit, hiwalay muna sandali ng kwarto o hiwalay muna, alam mangyayari, konting kibot mo, magkakainisan ka, tapos magbubunga nga naman kayong dalawa. Yun ang sagot ko ron. Paghihiwa-hiwalayin ninyo kung saan nanggagaling yung toxicity sa buong relationship. Huwag nyong i-generalize na buong relationship toxic. Kasi wala ka ng pag-asang maayos yung pag buong relationship toxic. Kung ano yung toxic, yun ang ayusin ninyo. Toxic yung ganito, yung pag-aaway ninyong dalawa, bawasan ninyo yung mga pag-aaway ninyo. Bakit? Hindi naman lahat ng bagay kailangan pang pag-awayan eh. Nahulog lang yung pinggan, hindi naman sinasadya, hindi rin naman gusto nung nakahulog ng pinggan na nahulog yung pinggan, away kagad. Diba? Walang may gustong mahulog ang pinggan kahit yung mismong nakahulog pa ng pinggan. Maliban na lang sinadya yan. Eh sa madalas sa pagkakataon, di naman eh. So yun ang sagot ko rin. Next question. Brother, kasalanan ba ayon sa Bible ang magpatato? Nasa Levitico yun, may binabanggit sa Levitico. Huwag mong lilimbagan ng iyong katawan ng kahit na anong tanda. Gusto mo pakita yung tattoo mo? Sige. Yes! Nagtanong kasi kayo diba? So sasagutin ko lang ngayon. Choice nyo na yun kung paano nyo interpret yun. Basta yung nakasulat sa Levitico, huwag nyo lilimbagan ng iyong laman ng kahit na anong tanda. Ako ang Panginoon. Ang may sabi nun, Diyos mismo. Huwag nyo lilimbagan ang inyong katawan ng kahit anong tanda. O ngayon, may tattoo ka na. Wala na tayo magagawa dyan. Bayaan mo na. Huwag mo na lang dagdagan. Simple. Bala ka, choice mo yun. Diba? May mga taong pinipiling sumunod sa Diyos, may mga taong kaya sumunod sa Diyos. Ganun lang yun. Favorite ano ko kasi siya? Bible verse. Bala ka. Basta simple lang yun eh. Mismo Diyos ang may sabi nun eh. Hindi yun parang inimbento lang ng tao. Hindi nakasulat nga sa Biblia yun. Nasa Levitico yun. Akin lang yung sa cellphone. Hanapin natin yung talata. Hoy, bibilaw na tayo. Let there be light. Charge na. Naka-solar lang kasi kami dito. Tanda. Okay. Kronika. Lilong pa. 19:28 ng Levitico. Huwag niyong kukudlitan ng inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ng inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Ayan o. Nagdudumilat. 19:28 ng Levitico. Yun mismo nakasulat sa Biblia. Bahala ka na kung gusto mo sundin yan o hindi. Huwag ka sumama ang loob sa akin. Binasa ko lang yan. Nagtanong ka kasi. O, sige, next question. May nagtatanong dito, sino mga kasama mo, idol? Ayan, ano naman siya? Bechay, hello. Legend, number 1 fan niya yan. Top fan yan eh, top fan. Bechay Guevara. Bechay Guevara. Hinanap niya ako, nagdala siya sa akin ng ano. So hinanap niya yung bahay ko, tapos paggising ko, may dala na siyang ano. May dalang prutas at saka tinapay. Sige, go. Ayun, shoutout muna kay MD Love. Masarap manood sa iyo at makinig habang nagkakape. Medyo malamig pa dito sa Japan. Sarap. Ingat ka po. Totoo sinasabi mo, Kuya Chester. Ayahay. Okay, gano'n na pa tayo katagal? 38 minutes. Nahihilo ako eh. Sige, go. Mababa lang muna ng konti energy ko ngayon. Kasi Marami mas ako mapakaramdam ko. nare-realize na pagkakamali ko. Pwede ka nang magpasto. Ayun, anong magandang negosyo sa isang grade 4? Meron kasi... Wait lang. Hindi ka rin naman makakapag-negosyo grade 4 eh. So, babayaan mo na. Hanggang freelance lang kaya mong gawin. Ang negosyo, may empleyado. Meron kasing nag-viral sa social media na sinita ng lola yung babae. Na puno ng tattoo at nangyari parang nabully pa ang lola sa social media. Pagka gano'n, mabubully ka talaga. Bakit? Hindi naman nagtatanong kasi sa yung tao, hindi naman hinihingi yung opinion mo. Labas ka ng labas ng opinion, nang uusig ka ng kapwa-tao di ba? Eh hindi naman mali yung ginawa niya against kapwa-tao. Sa sarili niya lang niya ginawa yun eh. Di ba? Nakita ko yun, yung lola na sinasabi hindi daw akit sa langit si babae. Di ba? Nasa punto naman si lola, pero wala siya sa lugar. Magkaiba yung nasa punto ka, na nasa lugar ka, versus nasa punto ka nga, pero wala ka sa lugar. Wala siya sa lugar eh, nakikialam siya sa buhay na may buhay. Plus, hindi pa siya naiintindihan yung sinasabihan niya. Hindi naman yan parang katulad ng iba sa social media na kaya binabash kasi nanloloko sila ng kapwa-tao. Di ba? Eh, itong si ate na may mga tattoo sa katawan, siya lang naman yun on her own, pinatattoo niya sa sarili niya yun, hindi naman siya nangihingi ng opinion mo, ba't mo uusikin? Ang pakialam mo sa sarili niya?
Diba? Wala talaga sa hulog si Lola dun. Kahit pasabihin mong tama yung gusto niyang iparating, yung approach niya mali. Diba? The intention is good, but the approach is bad. Lola ba ganun? Mali yung approach eh. Sabi ni Kuri Seruda, paano kung ayaw po ni Mr. Shervin Maglapid. Thank you, 35 stars. Go. Paano kung ayaw po ni Mr. ng pinapakialaman kung saan siya pupunta, kung anong gagawin niya at kung sino ang pinapakisamahan niya? Eh, dapat hindi nag-asawa pagka ganun. Buhay binata, walang pakialam sa tanda Oo. ng asawa. Pagka ganun, hindi pwede yun. Hindi pwede. Kailangan mag-abiso. Bakit? Kasi may nagmamalasakit sa'yo eh. May mag-aantay sa bahay eh. Kailangan mag-abiso. Parang ako, tulad sa akin, di ba? Hindi ako nagpapaalam kahit kanino. Hindi ako nagpapaalam kahit kanino. Wala akong pakialam. Simple sa akin. Pero nag-aabiso ako. Para in case of emergency, alam mo kung saan ako pupuntahan. Pero hindi ibig sabihin ng pag-aabiso, eh nagpapaalam. Naon, baka pwedeng pumunta ako dun sa ganun, Han. Hindi ganun. Tangina mo, lalaki kayo, di ba? Pero pupunta ako dun sa ganun. Okay. Tapos, magkaiba yung pag-aabiso sa pagpapaalam. Hindi dapat nagpapaalam ang lalaki sa babae. Hindi dapat nagpapaalam. Pero ang dapat na nangyayari, dapat nag-aabiso. So, yun ang sagot ko. Meron dyan tanong maganda eh. Oh, sige. Kunin mo na. Diyan ninyo. Asan? 35 stars na lang Kung yung di mo mamasamain, brother, anong religious belief mo? Just asking. Okay na ito. Masyado malawak yung tanong eh. Kung tinatanong mo anong religion, hindi ko sasagutin yun. Pero religious belief, ano specific? Tungkol sa anong topic? Kasi halos lahat ng topic sa buong pagkatao ko, may religious belief ako dun. Halos buong pagkatao ko, may religious belief ako dun. Minsan nga, sablay ako eh, sa religious belief ko. Minsan sablay eh. At tulad sa, alba, sa buhok ko, mahalay sa lalaki mahabang buhok eh. Pero mahaba buhok ko. Mag-burp pa tayo. Okay. So, yun ang pinanood ng buong Pilipinas. Narinig niyo po yung kanyang pag-burp. Buti walang mic. Sabi ni Hazel, pa-mentor naman po idol, hirap po ako kasi ngayon, may business ako, then I pray always kay Lord. Pero sa bahay namin, puro negative na lang ang naririnig ko. Kung pagka-positive ko, nababawasan at nadadown tuloy ako, pati yung business ko. Mentor mo daw siya. Hindi ako nag-mentor. Hindi ako interesado rin. Masyadong malaking trabaho. Ano na lang advice mo? Tungkol dun sa ganun, simple ang konsepto sa akin eh. Ba't kasi nakikinig ka sa kanila eh? Ikaw yung nagmamaneho ng negosyo mo. Ikaw yung magpapasweldo sa mga tao mo. Ikaw yung mag-aasikaso sa mga customer mo. Yung mga tao mo mag-aasikaso sa mga customer mo. Tuloy. Ikaw yung mag-aasikaso sa mga tao mo na nag-aasikaso ng mga customer mo. Bakit nakikinig ka sa mga taong wala namang pakialam? Sabi mo, nasa loob sila ng bahay. Oh, it doesn't give them the right para pakialaman ka sa negosyo mo. Diba? Pero, you have to consider as well na baka nagmamalasakit sila, na baka ang nakikita nila, babagsak ka doon sa negosyo mo. Pero, you have to consider as well, kung negosyante ba sila o mga ordinaryong taong bayan lang na hindi dapat nakikialam. Kung negosyante sila, I think you should listen to them. Pero kung hindi sila negosyante at mga empleyado sila at nagmamaneho ka ng negosyo, wala silang pakialam sa'yo. Ganon kasimple yung konsepto. Eh, hindi ka naman, alam mo, yan ang hirap sa Pilipinas eh. Puta, magkaroon lang yun nga nakakatawa eh, dito sa Pilipinas eh. Magkaroon ka lang ng isang pirasong negosyong hindi pa man masyadong usad, business coach ka na. Tangina mo na nagawa mo. Diba? Pagkapaamig ang pera, tapos gumana, kay credit mo sa'yo. Diba? Nagpabayad ka para mag-business coach. Business coach yan eh, diba? Pero, pagka bumagsak yung negosyo, binayaran ka, pero bumagsak pa rin yung negosyo, ikaw ba magbabayad ng lahat ng losses na yun? Alam mo, bago ka mag-business coach, hinindot ka, siguraduhin mo munang successful yung sarili mong negosyo. Diba? Ano ituturo mo kung ikaw mismo wala? Ayun nga, marami kasing nagbi-business coachan dito ngayon sa Pilipinas eh. Ako nga palagay ko, palagay ko dapat magkaroon ng governing body ang gobyerno tungkol dyan eh. Sa mga nagbi-business coachan. Walang rehistro yan eh. Karami ng mga business coach, walang rehistro eh. Yun nga, isa, online pa eh. Nagbi-business coach online. So, walang rehistro yung business coach niya. Inia-under niya lang doon sa isang negosyo niya pa. Tapos, alam mo, nakakatawa ron ha. Nakakatawa ron sa isang putang inong nila. Ang negosyo niya, networking. Nagbi-business coach siya.
networking ang negosyo niya. Tapos, ito pa mas malupit, ang biggest advice daw niya sa mga kabataan, yung pang tuition fee mo, ipang business mo lang. Yun ang biggest advice niya. Putang ina mo, yun ang biggest advice mo sa mga kabataan, yung pang tuition fee, pang business na lang. Magtataka ka, may anak yun eh. Pinapaakat. Okay na ulit. Ruben na tiga Baguio. Kamusta ka dyan, Ruben? Imana. May bisita ako dito eh. Papakita ko lang sa inyo yung bisita ko dito. Hindi ikaw. Yung aso. Hindi ko alam kung saan ang aso yan. Pero basta pumasok na lang dito. May bantay ka na. Hindi ko naman aso to eh. Eto may tanong ko. Assure. Yeah, Sir, ano po ang masasabi mo sa mga kabataan na sila, huwag mo na idamay yung sarili mo. Diba? easy? Huwag ka na maingay, Azur. Huwag ka na maingay. Si Azur Aegis, pinangalanan pa. Ayun, sarili ko na. Pero nagtayo siya sa sarili niyang course. Tataka ka, bakit nagtayo ng sariling course? Di pala, turns out po, interesado siya doon sa pan-tuition fee ng mga bata. Ang alat ng mundo. Tangina, napakaalat ng mundo. Yung mga negosyante. Okay. O sige na, mamaya na muna ako magla-live uli. Matutulog muna ako sandali ng mga 1 oras, 2 oras pa. Para pag sumala ako mamaya, nagtrabaho ako. Pakbakan na uli. Ay, nako, sama na pakiramdam ko na pala. Masama pa. Ba pineapple juice. Sige na, kita-kits tayo mamaya uli, ha? Bye-bye. I love you all. Magandang hapon sa inyo, Pilipinas.